Sa ibang balita, binigyang diin ni Senate President Cheese Escudero na under oath kaya maaring magamit laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga inamin niya sa Senado kaugnay ng kanyang drug war. Pinag-aaralan na rin yan ng kampo ng ilang biktima. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Meron akong death squad, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang gangster, utusan ko, patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Para kay Senate President Francis Escudero, marami sa mga nasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado kahapon narinig na noong Pangulo pa siya. Pero may malaki pa rin daw kaibahan dahil under oath o pinanumpaan ang mga sinabi ni Duterte sa Senado kahapon. Lahat ng binitiwan niyang salita kahapon ay under oath, pinanumpaan. At sinabi niyang yan ay totoo sa abot ng kanyang nalalaman na pwedeng magamit kung sakasakali pabor o laban sa kanya. Hindi marahil pwedeng sabihin biro pa kung ano man ang pinanumpaang sinabi niya. Sabi ni Senadora Riza Ontiveros, sana ay seryosong nire-review ng Department of Justice at International Criminal Court o ICC ang maraming pinanumpaang pag-aamin ni Duterte. Gaya ng paglikha ng death squad sa Davao City, ang tangka niya habang Pangulo na kumbinsihin ng police officials na patayin ang ilang individual at ang utos niyang himukin ang mga suspect na manlaban para sila ay mapatay. Anang senadora, dapat managot muna si Duterte sa batas ng tao bago ang parusa ng impyerno dahil inako naman niya ang responsibilidad sa madugong war on drugs. Para naman kay Senador Coco Pimentel, chairman ng Senate Subcommittee na nagsasagawa ng pagdinig sa drug war, nais niyang mapag-aralan ng mga abogado sa loob at labas ng gobyerno ang mga sinabi ni Duterte habang under oath. Ang tanong, pwede bang ipagharap ng kaso si Duterte base sa mga inilahad niya sa Senado? Sabi ni Escudero na isang abogado, maaring magamit ng mga biktima ng drug war ang pahayag ni Duterte. Kasi sa dulo, kailangan mo pa rin na magrereklamo. Ang party in interest, ang pwede maging complainant ay pamilya ng biktima. Ilang kaanak ng drug war victims mula sa grupong Project Paghilom ang dumalo sa pagdinig. Kasama si Randy De Los Santos, tiyuhin ni Kian De Los Santos na nasawi sa kasagsagan ng kampanya kontra droga. Pinag-uusapan daw ng grupo ang posibleng legal na hakbang, pero sana raw ay tulungan sila ng gobyerno. Baka po pwedeng tingnan ng Department of Justice o ng mga NBI, sila yung mas may poder para tingnan po ang mga kasong ito at balikan at maibigay yung katarungan sa mga pamilya ho na nag-aasang ng katarungan. Sa panayam ng DZWB, sinabi ni Commission on Human Rights Chairperson Richard Palpalatok na hanggang ngayon, pinahihirapan sila ng PNP sa hinihingi nilang records kaugnay sa drug war. Kabilang daw sa nirarason ng PNP ang mga exemptions sa Freedom of Information sa ilalim ng Executive Order No. 2 ni Duterte. Hininga namin ang reaksyon ng PNP pero wala pa silang tugon. Si Ontiveros, nanawagan sa Malacanang na buksan sa publiko at Commission on Human Rights ang forensic data, police records at iba pang official documents ukol sa war on drugs ni Duterte. Sinubukan namin kunin ang panig ng Malacanang pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.